Daddy, cheers. Good morning. Good morning, Ken. Wala siya sa mood, guys. Kain siya ng rice with green peas, egg, and carrots. At ang daddy nagbilo-bilo kasi nagbilo-bilo ako kahapon. Kauwi namin. Galing sa camping. Ayaw niyang sumubo mag-isa. Tapos na kasi kami kumain. Sinabayan ko yung dalaga kanina. Late na sila nagising. Nagkasakit ang mga bata, guys. Di naman sakit pero nagsipon-sipon sila. Ang sabi ni daddy kanina, hindi daw namin hiyang yung camping. hindi hiyang ang dad. Fresh air. Ang fresh air. Hindi daw namin kapan. Sanay sila sa amoy yung may tae ng Kasi nakatira kami sa may mga farm. Sanay sila sa amoy ng may fertilizer. fertilizer. Fresh air kasi doon sa pinuntahan namin. Kaya ayan, sinipon kaming lahat. Ate Bar! Yeah, nasa school si ate anak. Ano, dad? Malakas din kasing hangin nun eh. Sinipon sila. Pero okay naman ang sleep nila last night. Si ate nga nag-school na. Si ate inanuhan ko na kaagad kanina ng gamot sa ubo. Parang lang man yun, hani-hani kasi inubo ng konti. Para lang hindi magana yung pain sa lalamunan. Correct. Tsaka yung nila, maintenance ng inhaler. Binigay ko na. How's the bilo-bilo, daddy? Liquor? Okay. Oy. Kumakain siya mag-isa kanina, tas sabi niya kay daddy, Daddy, help! Alam mo na noon, magpasubo siya. Tama na siya magano. Tamad siya. Tamad yan magsubo mag-isa eh. No? Sinabi pa ako gamitin ang yung fork. Magdukot yan siya ng magdukot siya ng green peas. Favorite niya yung green peas. Umilang mo pa mo. Wala na daw. Off na. Is on? Up. Wow. Si daddy, kahit dito na yan, nagstay. Tingnan nyo, na Pinoy yan lagi pagkakain. Kaya nakukuha ni Zoe sa kanya yan. Binabawal lang namin. Yeah, Earth Moonlight. Ganyan talaga si daddy. Ganyan siya. Nasanay siya na ganyan. So, ganyan na talaga. Whether you like it or not, you will like it. Ganda ulit ng weather today. Maganda maglaba, guys. Maglaba tayo. Maglinis din ako ng bahay kasi darating na bukas ang ating bisita galing Pinas, guys. Naku po. Kailangan ko nang linis ng very, very slight. You okay, Ken? Kahit may green peas ka na dyan. At ang mga halaman natin, buhay pa rin, of course. Yeah, Earth Moonlight. Kagulo ng likod natin, guys. Kailangan tanggalin yung mga yan. Linisin, ng hangin. Natuyo na yan, no? Last time na vlog ko. Yan kasi, yung nabasa siya ng baha. Pero ngayon, natuyo na yan. Kain pa yung dalawa. Bukas pala yung pantry natin. Ay, mas maganda yung ilaw pala dito, guys. Oh. Open siya mag-isip. Maganda ang pailaw. Baligtad pala ako nag-vlog. Earth Moonlight. Yung may bagong table sila, Zoe and Kenneth. Para siyang picnic table. Meron na siya kaagad chairs dyan sa gilid. Maliit lang, no? Tapos, nagamit na nga nila kahapon. Ayan, nakapag na sila dyan, Play-Doh, matanggal naman yan. Natatanggal yung taas niya. Wait lang, guys. Tapos, ayan, meron siyang, sa gitna. Yan, lagayan ng tubig, ng sand, pwede sila maglaro dyan. Kailang linisin ko pa, kasi nga, natuyo yata ito. Matanggal naman yan, no? No problem naman yan. Sarado natin itong... Ay, hindi. May lalagay pala ako. Kene! Oo. Kasi lang siya,
Ganyan siya. Tapos napakatagal bago siya ilak. Yung clipness na tas hindi Oo. O kailangan, ano to dad, lagyan ng Lab. doorknob ba, no? Ay! Malapit na matapos siyang bebe. Kumain. Very good masyado. Last na? Ay, last na? Last na? Wow, very good. Wow, pinapalitan nila yung mga ano dito, guys. Oh. Yung mga laruan ng mga bata. Naku, exciting naman yan. Abangan natin. Sunduin muna natin ang Ate Zoe. Tumubo na ang mga puno. Hala, parang sumisigaw sa gilid. Ang mga puno dito, guys. Sunduin muna natin ang ate. Sama kaming lahat, syempre. Yeah. Can I touch you? Can I? Yeah, handshake. Kasweet naman na mag-ate, oy. Kaya ko yung lilaw. Nahulog pa yung pants mo, ate? Ate Zoe? Hindi. Okay. That's good. I'm mommy. Yes. Pagpicture kasi yan. Hantay Kahit barda. Wala na kasi nasa school na kami. Hindi ko napansin na maluwang pala. Oh, may plastic ako sa sa bulsa. Tinali ko. Yeah, okay. Ayay. Hey, okay. Ayayok. Okay. Sige na, maingkot na. Okay, let's go. Tama na. Ayaw niyang pa, ano dad, pabitaw. Hindi sila makalaro doon eh. Ginagawa pa yung playground. Ay. Alam nyo, hindi pa ano. Sasabihin ko na. Grabe ang transition ng video na ito. Pauwi kanina galing school ni Zoe. Ngayon paalis na naman. Merong today ang ating Zoe. Gymnastics. So sasamahan natin siya. Ang Kenneth na hatid na natin sa daycare. Doon siya hanggang 5 o'clock ng hapon. 2:30 ang gymnastics ni Zoe ay 45? 2:45. Malapit lang naman tong gymnastics niya. Mga 8 minutes drive ni Daddy. Ano yan? Ay, wow, ang ganda. Dalawang gulong niya sa harap. Dad, pwede pala yun, no? Dapat dito yun sa tabi. Oo. Hindi mo siya sa highway dapat, no? Ay, gano'ng kabilis. Depende sa CC. Ayan nga, guys. Hatid na natin ang Zoe. Actually, hintayin namin siya hanggang matapos pa. 1 oras lang ata yan. And then, uwi na rin kami. Wala akong ganang maglibot-libot ngayon. May sipon na naman tayo. Ang allergy, ang hay fever, nakasumpong na naman. Yung makating ilong, makating mata, pati lalamunan. Kung kailan paganda na ang weather. Shawi, are you excited? Yes! Nag-start na ang Zoe natin, guys. Warm up na sila, warm up. Voetjes super hoog lopen. Mag je wel eens proberen? Wauw, dat kunnen allemaal heel goed. En dan mag je weer helemaal naar beneden lopen met de voetjes. En de handjes zo. Ja, en dan staan we weer op de grond. Hartstikke goed. Jullie zitten heel dicht bij elkaar.
Tapos na ang dalaga natin, guys. Did you have a great time, Zoe? Can I do from that? Okay. Nagutom daw siya. Sige, get to. Nagutom ang gymnast natin, guys. Ay, saglit lang po. Saglit lang. Buti na lang may dala akong tinapay niya. Kasi lagi yan ganyan eh. Pag nagja-gymnast, ano talaga. Dalawa. Gutom talaga siya. Because I'm so hungry. You're so hungry. That's Okay. Okay. Wait namin ng daddy. Sunduin daw niya kami. Pang ano niya na ito, pang 5 yata na practice. Today yung parang try out nila kung sino yung i-absorb dito sa gym. Ngayon kapag hindi siya nakuha, ano na lang siya, parang recreation na lang niya. Yung parang i-train nila for competitions, yung ganyan. Kung hindi naman siya ma-list na makuha, okay lang. No problem naman. At least, nag-try siya, di ba? Gustong-gusto niya kasi yan, yung gymnastics, swimming, yan yung mga peg niya. Magpiano, no na. Shoutout po kay Ma'am Celeste Mendoza Segundo. Hello po sa inyo, Ma'am. Hello po sa inyong lahat dyan, sa inyong pamilya sa Pilipinas. Maraming salamat, Ma'am Celeste Segundo, sa pag-share, pagla-like, at lagi panonood ng aming mga vlogs sa YouTube. Lagi ko yung nakikita si Ma'am Celeste na nag-share ng ating mga posts sa Facebook. Thank you so much, Ma'am Celeste. Shoutout po sa inyo dyan lahat. Sa atin, ako mag-ingat po tayo dyan. Napakainit po ng panahon ngayon dyan sa atin. And nasa bahay na tayo, guys. Napagod na ang Zoe. Nandito na siya sa sofa. Nahiga na, nagpapahinga. Napagod siya, kakatumbling doon. Kasi yan ang gusto niya ngayon, ang mag-gymnastics talaga. So, sabi ni Daddy, kung yan ang gusto mo, go. Para malabas din niya yung energy niya. At saka para lumakas din yung ano niya, no? Yung physically, lumakas siya. At saka yung lungs din niya. The more na parang cardio na rin kasi yan. The more na gumagalaw siya, kailangan niya ng more na hangin, the more na ano yung lungs niya na kumbaga na exercise kahit papaano. Bukod sa swimming, of course, lagi yan may swimming si Ate Zoe ng Saturday. So, every Wednesday na niyan, meron din siyang gymnastics. May iba pala ako, nakita ko sa balita. Ay, na-try niyo pa na pala to. Napakita ko na pa pala. Paiba-iba na naman ang ano natin, sinasabi sa vlog. Nakita niyo na ba to? Doon sa post ko sa Facebook. So, sobrang yummy, guys. Sobrang sarap. Try niyo na to. Pampawi ng init. Frozen na... Ay, nahulog. Uy. Frozen na grapes. Ayan, oh. Try niyo na, guys. Super yummy. Pero hindi nyo to kakayanin kung nangingilo ka agad yung mga ngipin ninyo. Kasi sobrang lamig niya as in. Pero kapag kinagat mo naman siya, kahit nag-yellow siya, try natin tong isa. Kahit nag-yellow siya, ano siya malambot pag kinagat mo? I mean, yung loob niya malambot. Sobrang addict ko ngayon dito, guys. As in. Pero hindi sobrang dami kakainin. Kung kagaya kita na medyo conscious sa sugar na tinitake, huwag sobrang dami. Pero kung ayaw mo nang gumaling na yung sugat mo dyan sa paa, go ka lang. Kain ka naman kain. Pero wag. Ang sarap talaga. Kapag lumamig na to, kapag hindi na to frozen, hindi na siya masarap. Kapag nilagay nyo sa freezer, dapat kuha nyo, kainin nyo na kaagad. Come on. Dito. Ano na ba yung kinukwento ko? Ayun nga, nakita ko sa balita na nagbibigay sila bahay-bahay ng tungkol sa election, Voters Information Sheet. Ganyan. Oo, tama. VIS. Oo. Voters Information Sheet. Nandun na yung mga sino iboboto nyo, yung listahan ng mga iboboto, saan mag-shade. Ganun ata yung Voters Information Sheet.
Meron na ba yan dati? Hindi ko sure. Parang binibigay lang ata nila yan sa mga kababayan natin na walang access sa internet or malayo ang lugar nila sa mga access sino yung iboboto or sining listahan ng mga iboboto, ganon. Alam nyo, ma-share ko lang, no? Kasi ang sarap ng grapes na ito. Aba, kinakain ko itong grapes. Magkwentuhan muna tayo. Alam nyo, dito sa Netherlands, magkaiba talaga sa atin. I-share ko lang paano yung pinagkaiba ng si Kenneth yun. Sasakyan niya. Dito, kapag halalan ganyan, wala yung pumupunta sa mga baryo. Yung kandidato, hindi siya pupunta sa mga baryo, sa mga covered court, magsasalita, ibibigay yung agenda niya, or kung ano man yung plataforma niya. Wala akong napansin na ganyan. Tsaka yung mga banner, 'di ba? Merong mga sa atin, meron sila mga piniprint na mga banner, yung mukha nila, number nila sa balota. Yung iba nga tinatanggal pa ng MMDA kasi nga yung mga nakakalat sa daan lang, yung hindi pwede doon magpaskil, pinapaskil nila. Walang ganyan dito. Meron, pero merong isa lang designated na area. Hindi siya per barrio, may nakadikit na mukha ng humahabol. Yung ganong level, wala. So, pero meron namang isang area na pwede silang maglagay. Paulit-ulit. Yung kwento na yan. Anyway, lutong, sarap. Para kang kumakain ng ice candy na ganito kaliliit, pero grapes flavor. Ang sarap, guys. Try nyo na talaga. Na-addict talaga ako ngayon dito. Minsan, pag nagkukwentuhan kami ni Daddy, katak lang ako ng katak, tapos hindi ko alam, nakakarami na pala ako. Kaya, lagi ko lang kinukuha yung isang ganito, yung maliit lang na lalagyan. Going back sa halalan, yun nga, walang ganon. Tapos ano pa ba yung mga practice ng mga sa arte na hindi ginagawa dito? Wala na. Basically, yun lang naman. Yung pagpunta sa mga bahay-bahay, nagkakamay, walang ganon. Walang ganyan. And ito pa yung pinagkaiba sa mismong voting day. Di ba tayo pupunta tayo sa mga precinct natin, sa eskwelahan. Isa-isa, magbo-vote, tapos lalagyan ng ink dito. Usually, most of the time, sa eskwelahan siya ginagawa. Pero dito, hindi. Isang area lang, wala nang precinct-precinct. Basta pasok ka lang doon. Kasi prior to the voting day, 2 weeks before ng voting day, makakatanggap ka ng gano'n kagaya ng pinamimigay sa atin, yung voters information sheet. Nandun na lahat yung mga sinong humahabol. Tapos, bibigyan ka nilang parang voting pass. So, yun lang yung kailangan mo, tsaka identification. Tapos, hindi ka pupunta sa school. Merong most of the time, yung tinatawag nilang dorp house dito, para siyang function hall every baryo. So, every baryo or malalapit na baryo, isang dorp house or isang function hall para dun sa area na yon. And then again, hindi siya ginagawa sa school. So, wala mga teacher na nagbabantay, hindi ka lalagyan ng ink. And ito pa yung kina-unique ng voting system dito. Thank you, anak. Thank you. Pwede ka magpa-proxy. Kunwari, hindi ka makakaboto. Tapos yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, pareho naman kayo ng municipality. Gusto mo i-proxy ka na lang niya, pwede. Yung voter's pass, parang ganon, nabibigay sa'yo sa bahay mo by mail. Pwede mong ilagay doon na ino-authorize mo si ganito, si ganyan, yung kapitbahay mo na mag-vote para sa'yo, tapos magpadala ka lang ng ID mo. Yun, wala silang ano dito guys, wala silang trust issues masyado. So, gano'n sila katiwala. So, pwede ka mapaproxy. Yung isang tao, pwede siyang mag-proxy ng 2. Akalain mo sa atin, hindi yata pwede yan. Wala pa akong balitaan na pwede yan, na pwede mag-proxy. So, yun lang so far, nakita kong difference ng voting sa atin at saka dito. Yung halalan dito was last year, June ata, 2024. Parang last year, June, nakatanggap kami niya ni Daddy ng listahan ng mga humahabol tsaka yung voters pass. Pero, never pa kami nag-vote ni Daddy. Si Daddy, 10 years, 11 years na yata siya dito. Hindi ako sure, pero lampas na ng 10 years. Tapos ako, mag-8 years na. Never pa kami nag-vote. Lalo na ako, hindi ko alam kung meron na akong right
na mag-vote kasi hindi pa naman ako Dutch. Hindi ko rin yan alam. Aalamin ko yan para sa inyo, guys. On that note, tapusin ko na po ang vlog natin today. Sana po ay nagustuhan ninyo. And may Facebook channel din po kami, Junina's World Vlog. Pareho lang din po sa aming YouTube. Maraming salamat po sa panonood. Try nyo na to. Paubos ko na, oh. Bye-bye. Mwah.